Hay nako, gusto ko lang mag-react dito sa bagong pautot na naman ng Kamara na kung saan ay magkakaroon daw ng hearing tungkol po dito sa fake news at sa mga vlogger na alam mo na, kumokontra sa kanila. Naku po. Oo, eto, balik lang natin kaunti, Hay nako, Oo, gusto lagot, naku, lagot itong mga ano dito, itong mga, vlogger ni Digong at Kibuloy, 'no, na nagpapakalat po ng kasinungalingan, 'no, at, mukhang ipapatawag po sila, 'no, diyaan sa Quadcom. Siyempre, kinokontra ito nila Banat Bay. Bakit daw gagawin? Eh, may batas naman, 'di ba? So, ako kasi para sa akin maganda rin 'yun, na ipatawag kayo do'n. Oo. Kasi do'n talaga mapapatunayan kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, 'di ba? Para alam din ng taong bayan, hindi yung magsasalita lang kayo sa channel niyo, 'di ba? Okey na rin 'yun. O kahit may batas pa tayo, 'no, mas para sa akin mas maganda na rin na, ipatawag itong, sila Banat Bay, mga Bayaderos, oo, si Bisdak, at marami pang iba. Oo, para magkaalaman, 'di ba? O siyempre tatanungin kayo ngayon, magsabi lang kayo ng katotohanan, 'di ba? Kasi kung magsisinungaling kayo diyan, kulong, 'di ba? Siguradong kulong na kulong. Oo, walang kawala, 'di ba? Siyempre manunumpa kayo ngayon. Oo. 'Di ba para kasi ang sinasabi niyo kasi, kayo yung nasa katotohanan, eh. O 'pag sinabi niyo ngayon, halimbawa lang, sample lang naman 'to. Oh, "O Banat Bay, paano mo nasabing, nangako yung pangulo?" Sasagutin mo 'yan ngayon. Siyempre kung may dala kang ebidensya papakita mo 'yan do'n. Sasabihin mo, nangako po kasi, ito yung video, eh." Ang tanong, may video ba? Yung pinakita mong video pangarap pala, 'di ba? Kasi pinipilit po nila yung bigas, eh. So, yun ay, sample ko lang po yun, 'di ba? Oo. So, eto panoorin niyo po ito. Bago po pala tayo magtuloy-tuloy mga pre, huwag niyong kalimutang mag-like diyan sa ating, video at i-share ang video na 'to at siyempre mag-subscribe na rin mga pre. Ay maraming maraming salamat po, sa ating, bagong diyan, bagong, mga subscriber. Meron po tayong Facebook dito, ayan, Ballpoint Man 2.0. Puwede niyo pong i-follow 'yan at meron din po tayong TikTok, 'yan, Ballpoint Man 2.0. Like na kayo diyan, 'no? Bago po tayo magtuloy-tuloy, mag-like na muna. 'Yan, so eto na, oo. Panoorin po natin itong video ni Banat Bay. 'Yan. gusto ko lang mag-react dito sa bagong pautot na naman ng Kamara na kung saan ay magkakaroon daw ng hearing. Pautot daw. Paano naging pautot 'yan? 'Di ba? Kami bilang isang, simpleng Pilipino, 'no, gusto din naming mapanood kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Oo, kung nagsasabi ba talaga kayo ng totoo, 'di ba? Gusto naming marinig kung paano kayo mag-explain doon sa Quadcom. Paano niyo patunayan yung mga inaakusan niyo kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Do'n niyo patunayan. Alam niyo kung wala kayong tinatagong, kasinungalingan, kung hindi kayo sinungaling, hindi naman kayo matatakot kahit ipatawag pa kayo ng kamera, 'di ba? Walang dapat katakutan. Magsalita lang kayo do'n, sabihin niyo lang kung ano yung tama, kung talagang tama kayo. Kung talagang totoo yung mga sinasabi niyo. Sasabihin niyo lang do'n, eh. Tatanungin ka, sasagutin mo lang naman. Masakit ba 'yon? Bakit sumasama yung loob niyo kung ipapatawag kayo? 'Di ba? Kasi kung ako po, halimbawa ako ipatawag ako at alam ko sa sarili kong wala naman akong tinatagong, mali, kasinungalingan, 'di naman ako fake news. Haharap po ako, 'di ba? Haharap ako 100%. Hindi niyo na kailangan pang magreklamo, "O bakit ginaganito, martial law na ba?" Tingnan niyo yung nakasulat diyan, oh. Martial law na ba? Dapat nga talaga kung ako lang, gusto ko pa may martial law, 'di ba? Kasi ang tatamaan lang ng martial law, yung apektado lang ng martial law, yung mga pasaway, 'di ba? Yung mga fake news. Sigurado 'yan, 'di ba? Tingnan niyo yung mga taong namumuhay lang ng normal, 'di ba? Dito sa ating bansa.
Nagkakaproblema ba sila kung sinasabi nyong, kasi pinapalabas niyo na silent martial law na daw. Okay, sige. Pagpalagay natin silent martial law na nga. Yung mga individual diyan, mga Pilipino, na mga naglalakad diyan na wala namang ginagawa sa gobyerno, wala namang paninira, wala namang ka-fake newsan, malaya naman sila eh. 'Di ba? O yung mga DDS na nagrarally diyan, malaya din naman silang mag-rally. Wala namang pumigil sa kanila. Oo. Ganun po, no? Kabait ang pangulo ngayon. 'Di ba? O inahayaan nga lang kayo. Kasi kung talagang martial law na talaga, ay bawal na kayo mag-rally. Kung talagang martial law, tinatawag yung silent martial law, eh bawal na kayo mag-rally. May kalalagyan kayo pag nag-rally kayo tapos kukontrahin niyo yung gobyerno. Yun eh. 'Di ba? O tuloy natin. Tungkol po dito sa fake news at sa mga vlogger na alam mo na, kumokontra sa kanila. Hindi ko lang maintindihan talaga kung sadyang mawalang galang na po Sadya ho ba talagang mga tanga kayo? Oh. Mga kongresista, mga tanga ba daw kayo? Ulitin natin Hindi ko lang maintindihan talaga kung sadyang mawalang galang na po Sadya ho ba talagang mga tanga kayo? Oh, maganda yan. Alam mo ba, Natbay, kapag kayo ay napatawag sa kamera, doon mo sabihin yan. 'Di ba? Sabihin mo, sadya ho ba talagang mga tanga kayo? Eh, tingnan natin. Oo, kung makaimik ka pa doon. 'Di ba? Tingnan natin. Tinawag na tanga yung mga kongresista natin. Sino? Si Dan Fernandez. Oh, at marami pang iba. 'Di ba? Naku po, Banatbay, kapag ito ay natuloy, abay, meron akong aabangan. Kasi talagang pupukusan ko to. Oo, kasi sasabihin ko sa sarili ko, mukhang nagsasabi naman yung DDS ng katotohanan, di patunayan nila doon. Doon nila patunayan. Wag silang magkakamali, magsinungaling. Contempt talaga kayo ni Paduano dyan. Oo, magsabi lang kayo ng katotohanan. 'Di ba? Pag tinanong oo hindi, yun lang yung sagot mo. Huwag ka nang dumagdag. Intindi, dapat umintindi ba? O baka naman talagang mga diktador na kayo? Bakit? Diktador? Pagiging diktador ba yung pagpapalabas ng katotohanan? Hindi po yan pagiging diktador. 'Di ba? Oo, gusto lang naman ng mga kongresista natin na lumabas yung katotohanan. Hindi naman kayo kakainin doon sa Quadcom. Tatanungin lang naman kayo, 'di ba? Tatanungin lang kayo doon. Mag-iimbestiga lang at sasagot lang din kayo. 'Di ba? Sasagot lang kayo. Ngayon, paano mo sasabihin diktador na itong mga kongresista natin? 'Di ba? Sa pagkakaintindi ko po, gusto lang nilang lumabas kung ano yung totoo. Yun, tapos. 'Di ba? Alam niyo yung diktador, ito si Digong. Si Digong yung diktador. Kasi pansin niyo noon, inuutusan yung mga pulis, no? Encourage them. Encourage daw sila na lumaban. Oo, yun yung sabi kay Bato at sa mga kapulisan. O di ba diktador lang yung galawan? Si Digong po ang tunay na diktador. Di ba? Yan po yan. Tapos. Nasabing tanga. Meron na po tayo sa batas niya, yung Republic 10951, na kung saan, pag isang tao nagpapakalat ng fake news, maaari ho siyang makulong. Oo, huwag kang mag-alala. Kasi ang pagkakaintindi ko dyan, kung bakit kayo ipapatawag, syempre, ipapatawag kayo sa kamera. Mag-iimbestiga ngayon doon. Oo, after ng hearing, kung isang hearing ba yun, makadalawang hearing, after niyan, kapag napatunayang fake news kayo, magkakaso naman yung mga yan Diba? Pero para sa akin, maganda na rin na ipatawag kayo sa kamera para mismong mga Pilipino maging witness. Kung talaga bang kayo ay nagsasabi ng totoo or hindi. Kung talaga bang kayo ay fake news o hindi. Kasi pag sa korte na, pag nag-hearing na po sa korte, hindi na po natin makikita. 'Di ba? Hindi na po natin makikita 'yan. Pero pag nag-hearing po sa Quadcom,
Makikita po yan ng buong bansa, buong mundo, kung sino yung nagsasabi ng totoo. Tama? Oo, kasi kung sa kakasuhan kayo ngayon tapos maghihiring kayo, no? Eh wala na. Hindi na namin makikita yan. Pero sa Quadcom, naka-public yan eh. Mapapanood ng lahat yan. 'Di ba? O nagigets mo na, Banat Bay. 'Di ba? Medyo kulang ka kasi nito eh. Kahit na may batas pa yan, no? Dahil may Quadcom naman, 'di ba? Katulad ni Digong, inimbestigahan sa Quadcom. Napatunayang sablay si Digong. O di kinasuhan ngayon. O alam ko ganun din yung mangyayari sa inyo. 'Di ba? Papatawag kayo, and then pag nagsinungaling kayo at nakita na fake news talaga kayo, kakasuhan din kayo after ng hearing. Sa pagkakaintindi ko, yun pagkakaintindi ko eh. 'Di ba? Naku, Banat Bay. May kaso ka pa kay Trillanes at kung sino-sino pang nagkaso sa'yo. At madadagdagan pa. Ayun lang, Banat Bay. Pansin nyo po, sino yung mga vlogger ngayon na nanahimik dyan sa Bayaderos? Sino? Yung paunti-unti na lang yung mga uploads nila. Sino? Si Banat Bay. Sino pa? Si Jay Guevara. Kasi ang mga yan, yung mga vlogger-vloggeran po na yan, may mga kaso po yan. Diba? Ganun lang yun. Di ba po? Bakit kung may nakita kayong mga nagpapakalat ng fake news, hindi nyo na lang idemanda? Hindi nga, mas maganda ang nakapublic eh. Papunta rin naman dyan, ididemanda rin naman kung sino yung nagpapakalat ng fake news. Ang maganda lang sa Quadcom, maghihiring muna dyan para makita ng mga Pilipino. Diba? At least may aabangan kami. Tsaka na kayo kasuhan. Dapat mapanood muna namin yung hearing dyan. Doon kayo mag-angas. Doon yung patunayan yan. Diba? Bakit kailangan nyo pang ipatawag, i-hearing? O bakit kailangan mo pang magreklamo? Kung talaga naman talagang nagsasabi kayo ng totoo, bakit kailangan nyo pang magreklamo? 'Di ba? Bakit? May tinatago ba kaya medyo kinukontra nyo? May kapalpakan ba kayo kaya kinukontra nyo? Dahil ipapatawag kayo? Laruin mo yan, Banat Bay. Sabi ko nga, kung malinis ka, wala ka namang ka-fake newsan, wala ka namang paninira, abay, baka sarado pa dyan sa Quadcom, nandun ka na. Nakaabang ka na. Dahil sa sobrang excited mo, nasabihin yung side mo. Diba? Ako alam ko lang isang dahilan kung bakit gusto nyo gawin ito. Para mabilis ang proseso na makulong ka agad. Kasi... pwede. Ako, agree din ako dun. Mabilis talaga yung proseso pag nagsinungaling ka. Diba? Kulong. So, wag kang magsabi ka lang ng katotohanan at kung sino yung ilalaglag mo, kung sinungaling yung amo mo, ilaglag mo na. Para hindi ka makulong. Ganun lang naman yun eh. Para hindi ka makontempt. Diba? May mali ba doon? May mali ba doon? Wala. Diba? Sabi ko nga, sabihin nyo lang yung totoo. Hindi kayo makukulong dyan. Pero tingnan mo, parang ito si Banat Bay natatakot na. Wala pa nga, natatakot ka na. Nagkukuda ka na dyan. Diba? Oy, Bisdak, kasali ka dito. Yan si Bisdak, naku po. Oo. Kapag ito po'y natuloy, ang alam ko, ipapatawag, ito si Banat Bay, Bisdak. At mga bayadero, sigurado yan, papatawag yan. 'Di ba? Basta nakitaan kayo ng ka-fake newsan, ay lagot kayo. Oo, at marami pang iba. Nako. Yan kasi, mga vlogger-vloggerang kasi. Ang hirap ng posisyon nyo ngayon, nandyan kayo. Tumatanggap ng bayad pero maninira. 'Di ba? Sarap ba ng buhay pag may sinisiraan kayo? Ay, syempre, masarap kasi may pera yung mga yan eh. Nakakatanggap eh. 'Di ba? Pag kinontra kayo, ipinakukulong nyo na kagad. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, natural.
Ito, sabi niya dito, oh. Kinontra kayo Ito, balik ko lang, proseso na makulong kaagad. Mm. Kasi pag kinontra kayo, ipinakukulong nyo na kaagad. Mm. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, ipinakukulong nyo na kaagad without Oh. due process. Ito, bakit kayo pinapakulong? Kasi sabi ni Banat Bay, pag hindi daw nagustuhan yung sagot, pinapakulong. Sila kasi may hawak na ebidensya. May papel sila. At yun yung pinagbabasihan. Ngayon, kung ang mga sagot mo hindi tumugma doon sa ebidensya nila na hawak nila, ay kulong ka talaga. Kasi ang mga yan, hindi po yan basta-basta magpapatawag lang. Pinag-aaralan po nila yan. 'Di ba? Hawak nila yung ebidensya, tapos ikaw ngayon, tinatanong ka, magsisinungaling ka, hindi tumugma dun sa papel, sa mismong ebidensya nila, saan ka pupulutin? Makukontempt ka talaga. 'Di ba? Yun yung rules ng kamera Yun yung rules. Hindi mo pwedeng kontrahin yun. 'Di ba? Oo. Ito naman si Banat Bay pa, ginagawa namang bobo yung sarili. Hindi ka naman makukulong kung magsabi ka lang ng totoo, anong dapat mong sabihin. 'Di ba? Sabihin mo. Bawal yung sinungaling. Oo. Huwag kang makinig sa Bisaya pa, ayog paminaw kay Satanas. Oo. Huwag kang makinig sa bulong sa'yo ng demonyo. Sundin mo yung sarili mo. Sundin mo yung tama. Huwag mong sundin yung may mga tama ng mga fentanyl. Yung kasing amo mo Sa tingin ko, yan ang gusto ninyong gawin. Pag kumokontra sa inyo, i-contempt ninyo. Natural. Contempt ka talaga. Masama ba yun? Masama ba? Tingnan nyo dyan sa Quadcom. Marami nang nagsinungaling dyan. Hindi tumagma yung mga sagot nila doon sa hawak nilang ebidensya. O saan sila pinulot? 'Di ba? Na-contempt. Ganun yun. Kaya ikaw, Banat Bay, alam mo, laglag mo na kasi yung amo mo. Huwag mo nang pagtakpan. 'Di ba? Laglag mo na. Alam mo nang tagilid kayo ngayon. Eto halimbawa lang, walang makapasok ng mga senador na mga maka-Duterte, di may pag-asa pa sila sa 2028. Pag natalo sila, si Sara, halimbawa, tatakbong presidente, hindi manalo. Ganun din yung mga kampo ni Digong, tatakbong senador, hindi manalo. Ay wala na talaga kayong pupuntahan pa. Banat Bay. Wala na. Yung sinasabi nyo na, mahal namin yung pamilya ni Kibuloy, pamilya ni Digong, mahal namin. Bakit nyo mahal? Kasi meron pang ganun, may natatanggap kayo. 'Di ba? Pero tingnan mo, pag hindi nakalusot yung mga yan hanggang 2028, iiwan nyo yan. Si Kibuloy nga noon, grabe ka makabanat 'Di ba? Oo, sabi mo, hindi naman totoong pastor yan. Kulto yan. Naalala mo yon, Banat Bay? Ikaw yung bumanat dyan Binanatan mo Oo, kulto. Nung nabigyan ka ng salapi, abay, biglang naging pamilya. Pamilya na daw nila yung mga kulto. Pero nung wala pa, hindi pa sila na-offeran, mainit yung dugo nila kay Kibulok. Pero ngayon, bakit kaya? Parang mas matindi, parang tatay mo na Biglang naging kapamilya tuloy natin. Alam nyo, dahil sa ginagawa nyong yan, lalo tuloy nagigising ang bawat Pilipino na kayo ay mga diktador. Huwag kayong mag-alala, huwag kang mag-alala, Banat Bay. Gising na kami na mga kurako talaga yung amo mo. Mandarambong yung amo mo. Gising na gising kami sa katotohanan at ayaw namin sa mga Duterte. Diba? Isinusuka namin yung mga Duterte. Matagal na kaming gising, Banat Bay. Diba? Matagal na. Huwag kang mag-alala. Hindi na namin ibubuto yan. Diba? Wala na. Grabe yung panggagamit kay Pangulong Bongbong Marcos tapos ginagago nyo pa. Ginagawa nyo ng kasinungalingan tapos
Mag-e-expect pa kayo na iboboto namin kayo? Ha? Basta mga pro-China, maka Dutertards, okay? Mga kibulok, hindi namin iboboto yan. Ganon. Basta, sino nga yung tatakbong, ano ba yun, senador ba yun? Si Lee? Lee? O, tama na, Lee. Ayaw namin na ang incheck ang mamumuno dyan sa Senado. Ha? Pag incheck, ibasura. Okay? Okay naman po tayo pagdating sa mga negosyo ng mga incheck na mga legal. Wala pong problema doon. Pero yung mga incheck na tatakbo dyan sa Senado, ay hindi namin kayo kailangan. Baka magulat na lang tayo pag puro incheck yung binuto natin. Wala na. China na yung magmamayari sa bansang ito. Pansinin nyo sa paligid nyo ngayon. Pansinin nyo po. Karamihan ng mga negosyo dyan, mga Chinese. At yung mga yan, marami ng lupain dito sa bansa. 'Di ba? Samantala yung mga Pilipino, ginagawa nilang alipin. Minsan, kulang pa yung pasahod sa kanila. Yung PhilHealth, hindi inuhulugan. Kaya pansin nyo, ang takbuhan lang nila si Raffy Tulfo. 'Di ba? Yun eh. Pero hindi naman kayang solusyonan ni Raffy Tulfo lahat ng mga problema patungkol sa mga ganyan. Kasi, syempre, ang Raffy Tulfo, hindi naman, ilan ba yung pumipila dyan? 300 plus. O yung na lumalabas lang sa TV, nasa ano lang, siguro 3 topic, 3 sumbong. 'Di ba? Yung mga mabibigat na sumbong, yun ang lumalabas doon. Okay naman yung ginagawa ni Senator Raffy Tulfo, pero yun nga, hindi niya kayang solusyonan yun lahat. 'Di ba? So yun yung isipin nyo. Marami nang nakapaligid na incheck dyan. Boboto pa kayo ng mga incheck? Ng mga senador, mga kongresista? Ang iboto nyo po yung purong Pilipino. Yun. Para klaro. Na kayo ay sinusubukan ninyong ikontrol ang buong Pilipinas. Mahiya naman po kayo dahil yan Alam mo yung mga sinasabi mo, Banat Bay? Patama mo yung kay Digong. Oo. Si Digong ba yung pinapatamaan mo? Banat Bay? Sino ba yung nagkukontrol sa buong Pilipinas? Ngayon malaya po tayo sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sa panahon ni Digong. At yung mga kapulisan kinukontrol. Sabi ni Digong, hindi, magtrabaho ka, gawin mo yung trabaho mo, pumatay ka ng pumatay. Encourage mo sila na lumaban para patayin mo na yan. O di ba? Diktador, kinukontrol yung pulis. Parang si Digong yung pinaparinggan mo Banat Bay naman. Wag naman ganun. Diba? Lagot ka kay Tatay Diggs mo. Lahat ng sinasabi mo dyan, tama kay Digong. Yan po ang pinaglaban ng ating mga bayani. 'Di ba? Kakadaan lamang po ng Rizal Day. Yan po isa sa pinaglaban ng ating bayani, ang kalayaan ng pamamahayag. Kalayaan ng pamamahayag. Okay, tama naman. Ang kalayaan ng pamamahayag, iyon talaga ang ipinaglaban ng ating bayani. Pero sa panahon ni Digong, nung mayor pa siya sa Davao, ang kaibigan ni Carbonell na mamahayag, okay? Pinatay ni Digong, pinapatay ni Digong. Ayon yan kay Carbonell, 'di ba? Oo. Pinapatay. 'Di ba? So, asan yung kalayaan ng tao na 'yon? May kalayaan ba 'yon? Asan yung kalayaan? Wala. Tinanggalan nyo ng kalayaan. Binanatan mo na naman si Digong. Naman lahat ng sinasabi mo, ipatama mo lahat kay Digong Isip-isip, ang hirap ipagtanggol si Digong Banat Bay, Ang hirap Kasi ang daming butas ni Digong. Diba? Wala, sunog na kayo. Tapos, yan ang inyong kokontrahin ngayon. Buti nga lang dyan sa Quadcom, papatawag ka lang naman, iimbestigahan ka. Hindi ka naman papatayin. Sa panahon na Digong, yung kaibigan ni Carbonell, anong nangyari? Pinapatay. Diba? Sa Quadcom, mag-iimbestiga lang dun.
Tatanungin ka lang naman. 'Di ba? Masama ba 'yun? Sabi nyo, fake news. O di, idemanda ninyo. May sapat na tayong batas dyan. Huwag kang mag-alala, papunta lang dyan. Papunta naman talaga dyan. Relax ka lang, nagmamadali ka eh. Patong-patong na nga yung kaso mo, nagmamadali ka pa. Wag, chill bro. Relax lang. Gusto muna naming makita, no? Kung paano kanila imbestigahan sa Quadcom. Kaya ikaw, Bisdak, abay, maghanda ka na. Oo. Pagdating mo dun sa Quadcom, may biguti ka, di ba? Suklay-suklayin mo rin, parang si Robin Hood. Idol mo yun eh, di ba? Suklay-suklayin mo. Naku po. Alam ko na. Tinatakot nyo para hindi ilabas ang baho ninyo dahil malapit na ang eleksyon. Ilabas ang baho? Ano bang mga baho nila? Yung paulit-ulit nyo lang naman yan, tinatapik. Ang nilalabas nyo kasi, ka-fake news, san? Yun na ba yung baho? Ang pamimake news nyo? Yun ba yun? Hindi namin naamoy. Wala kaming pang-amoy pag fake news yung lumalabas. Diba? Gawin nyo, Banat Bay, pag kayo pinatawag sa Quadcom, pumunta kayo. Baka gayahin nyo si Harry Roque. Oo. At ikaw din, Bisdak, baka hindi ka na makapag-vlog dyan sa bahay nyo. Naku, mahina pa naman yung kapit mo. Diba? Mahina-hina pa naman yung kapit mo, Bisdak. Kaya kung ako sa'yo, abay, maghanda-handa ka na. Oo. Handa mo yung sarili mo. Kaluluwa at atay mo. Diba? Baka mautal ka pagdating mo sa Quadcom pag pinatawag kayo doon. Huwag kang magsisinungaling. Oo. Naku, pag na-contempt ka, siguro pwede namang gumamit ng gadget sa loob ng pag na-contempt ka, no? Doon ka vlog. Gawa ka ng fake news para another issue. So, yun lang po, yung ating video ngayon mga pre. Ayan bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0, huwag pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Of course, meron din po tayong TikTok. Ayan Ballpoint Man 2.0. So, ayan, abang-abangan po natin, Sana matuloy itong patawag sa mga fake news na vlogger dyan sa Quadcom. Okay? So, abang-abangan po natin yung kung kailan, no? So, yan. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Okay? And mag-like at share this video. Sa mga nakasubscribe naman po, maraming salamat po sa inyong suporta. So, yun lang guys. Kita-kits po sa susunod nating video. Ingat and bye-bye and happy New Year po sa inyo lahat.